Crew, kung meron kayong curiosity about the whole production. So I think we have about introduce yourself first from one press and then your question. Masaya ba? May talent eh. Question na lang ulit. Nung nabasa niyo yung script, alin sa mga eksena yung pinaka-excited kayong ma-shoot? That's the first question. Tsaka bakit kayo nag-yes sa project? Walang spoiler. Sasabihin ko eh. Para lahat ng scenes spoiler. So challenge Challenging question. challenge to answer. Bakit Bakit nag-yes? Who wants to go first? I can go first. That's no Nag-yes ako actually kaagad nung sinend na yung parang storyboard. Hindi ko pa alam kung sino yung character ko. First paragraph pa lang, hindi ko pa siya tinatapos, tumawag kami tapos tanggapin natin to. And then, it was just, parang kinukwento ko kay Direct eh. Parang I was manifesting doing a movie like this. And then, parang, I feel like I manifested it nga kasi nung inisip ko siya for like 2 days, tapos nakuha ko yung text, nakuha ko yung parang storyboard. So, kaya ako nag-yes kaagad kasi I really want a movie like this. I'm excited to start and thank you again for considering me. So, maraming salamat po. Hello po, I'm Angelica Laupo. Basta nakita po nakakilala sa so, nag-yes din po ako sa projects na to kasi sobrang ganda po ng story and minanifest ko rin talaga yung mga gantong projects po, yung parang barkada, ganun po, and yeah, sobrang nakakatuwa yung horror film na to. Hello po, ako po si Harley. So yes, nung nalaman ko po yung audition itself, kasi right away nag-message ako agad, nag-send ako ng audition. Tapos, siguro backtrack lang. Isa to sa minanifest ko before as an actor na gusto kong makagawa ng movie kung papayagan ako ng universe na mag-crossboard. Na sana makagawa ako ng movie na nasa thin line siya ng horror and gore. So, as a fan of those movie na pinakita ni Tere kanina, very excited ako to do it. Lalo na po dun sa mga scenes kung paano kami mawawala. So yun, hanggang dun lang muna. Hello po everyone, I'm Cedric Juan. I think... siguro ever since, lalo na nung nandun pa ako sa first management ko na Idea First Company, kila Direk Junan and Rick Percy. Every time na mag-uusap kami na parang kung ano yung dream mo na gawin din na role, alam ko, naalala ko na una ko nabanggit sa kanila na film yung Split, yung kay James McAvoy. Kaya parang somehow kasi meron akong idea na sometimes gusto mo mag-give in dun sa kung ano lang nasa isip mo. And not just really think about it. Or kung ano man may consequences. Minsan may ganun tayong side ng mga tao. And I think for the longest time, I've been looking for something that really would challenge me a lot or maybe go beyond the limits of my craft. And I think yung nabasa ko yung script, meron na kami mga clarification din ni Mark, and after nag-usap kami na, okay, gusto ko lang na rin na naging same page kami with ano yung gusto namin iparating sa mga tao. Parang sabi ko, yeah, I think challenging siya, and for sure, this will be a really collaborative work. Kaya I said yes after that, yeah. Huwag ka na pakilala. Ayun, pinagpaalam lang ako kay Direk. Hello, ako si Jenica. Yes, without spoiler, Direk. So, hindi talaga ako nanonood kasi ng horror. Kasi medyo duwag tayo, ganyan. Kaya lang, syempre trabaho, we want work. At the same time, ang ganda talaga ng script. Sobrang ganda ng script. Hindi ko namalayan na hindi pala ako humihinga habang binabasa ko siya. Na-realize ko na lang na hindi na ako humihinga. Kasi parang ako nag-hyperventilate after ko basahin yung script. There's this scene
that I know is very effective. It was written very well. However, it is Shirley's scene. And meron akong medyo na-feel ko lang na parang medyo uncomfortable ata ako sa scene na to. Ako po kasi bilang isang artista, syempre, kagaya na nasabi ni Cedric, parang iba-iba kasi ng methods or ng process, ganyan. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. Actors, director ba yun? Hindi kasi mag-acting workshop. Pasensya na po kayo. Medyo ganun akong artista. Pag pumupunta ako sa set, yung goal ko palagi is to please my director. When I say yes to a project, kailangan alam ko sa sarili ko na kaya ko pa to. Magugustuhan ba ng director yung kaya ko ibigay dito? And nag-worry ako dahil uncomfortable ako sa isang scene. Ayokong malungkot yung director ko, tapos maisip niya, dapat si ano na lang. Pag may project ako, palaging ang goal ko, dapat maiisip ng director, tama. Siya nga talaga dapat. Wala na akong pakialam kung ano din yung sasabihin ng ibang tao, okay lang. Pero kailangan ko makita dun sa director ko na happy siya. But you were able to work it out. Si Ate Beth yung handler, sabi ko, huwag niya sabihin yung reason. Sabi ko, ate, mag-no ka na lang kasi nakakahiya. Ang effective kasi talaga nung scene, na feeling ko, pag sinabi ko yung concern ko, pag tatanggalin, sayang. So ayokong bastusin yung, feeling ko lang kapag nag-request ako ng ganon, matatamaan ko yung writer. Siyempre, pinagandaan nila yan. Sila na rin nagsasabi kanina na yung Wanderlust, kilala sila sa advertising, pero inabot ng 10 taon para magkaroon sila ng ganitong klaseng budget para makapagbuo ng pelikula. Hindi kagaya ko ang pipigil ng creativity nila. So, sinabi pala ni Ate Beth. Tapos nagawa ng paraan. Thank you, Derek. Gusto ko din po talaga kayong matrabaho. Actually, before ito, meron pa ako isang horror na sinulat na si Jenica yung nakapeg sa harap. Thank you, Derek. Kaya thankful ako na siya yung nakuha this time. Salamat din po. Thank you po. Hello po, I am Victor Relosa with a C. With a C. Okay lang po. Actually, hindi ko po alam yung audition dito, na may audition pala. Sabi nga nila, ako yung last na nakaso pa. Last week lang yun, nag-reach out sa akin yung casting director through a friend. Sabi niya, Victor, kaya mo bang gawin to? Pero meron kasi may isang crucial scene na kailangan pala kung kaya mo ba siyang gawin. Tapos tinignan ko, binasa ko, sabi ko, ay sige, and more po. Sabi ko, yun lang po, sabi ko, and more po, pwede po iangat pa po natin kasi gusto kong gawin talaga yung project. Tapos tawag ako sa RM ko, sabi ko, Kuya El, huwag ko papakawalan, tatawagan mo na to, umuo ka na kahit anong gusto nila, oohan mo. Sabi ko, huwag mong i-decline yan kahit anong gusto mong pagawa sa akin, sige lang. Tsaka gusto ko kasi yung mga, I've always wanted to do horror, gore, thriller na films. Yun yung lagi kong hinihilig sa mga directors ko. Tsaka gusto ko kasi mga madudumi, madudugo. Kaya nung binabasa ko yung script, sabi ko, uy, parang ako yung, parang medyo marami akong maduming scene. Sabi ko, I like it. Gusto ko yung mga ganun. Oo, yung gusto ko kasi yung mga ganun, yung marami akong dugo, yung mga patay na ako, parang ganun. Masarap kasi yung mga ganun na eksena. Ayun po. Fetish mo. So, sa akin po, hello everyone, good afternoon. I'm Ivy, and actually katulad kay Victor, hindi ko alam like audition and stuff, but thank you, Direk, for making it happen. Kasi isa rin sa dream ko, parang every actor's dream naman, to film a horror or a thriller film, and nakakatuwa yung story, kasi first time natin dito sa Philippines, yung parang psychological film, especially diba, we love Squid Game, mga ganyan, Purge. So it's very interesting na makast din ako dito kasi I've been doing acting for like 10 years. I'm a theater actor, so, and I stopped for a while because I focus on some ventures like pageant and I study as well. So I think it's a great refresh and start sa akin. So thank you, I'm very excited to start. Can we start? Thank you.
Ganda ng ano niya, ng diction niya, para nasa it's refreshing. Hello, magandang hapon po. Siyempre ako po yung pinakabata sa lahat. Halata naman. Sa mga hindi pa po nakakilala ko po si Vic Romano, patawagin na isang alagad ng sining, alipin ang trabaho. Doon po sa nalimutan ko na yung tanong kasi kung bakit nag-guest na ako ba? Okay, balikan po ulit natin ito last na ako. Kung bakit po ako nag-guest, may kay ba? Parang hindi. Wala na siguro akong kay parang hindi, di ba direct? Kasi alagad nga ng sining, alagad ng sining, alipin nga ako ng trabaho. So, una, ito po masasabi ko, blessing po ito. Isa pong biyaya at maraming naiyak na ako. maraming salamat po sa tiwala na pinagkano sa akin ni Direk Mark Putin. At least din po ay hindi ko pa talaga siya nakita. First time ko namin nakita. Pero parang kilala ko na siya dahil sa dami ng narrative sa kanya, mga nagawa niya. Then, nagsimula nga po ito nung tumawag sa kanya siya. AG, thank you. Thank you po. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Hindi pa po tapos na sabi niya, yes, kagad sinabi ko. Hindi na po kami nag-usap ng role. Ang ganda na sinabi niya, Kuya Vic, may crucial dito, ha? Ano crucial? Titiwarin ba ako? Sabi ko, kasi sabi sa kanya, meron ako isang ginawang pelikula na tiniwarin ako, akala ko kaya ko pa, akala ko baka pa ako eh. Putik na ako mga hospital. Actually, na-hospital talaga. Outpatient. Naayos din kaya. Akala ko gano'n, iba naman pala. So yung sinabi niya sa akin na yung crucial na sa ganito, sabi ko, AG, may bubulong mo sa inyo. Doon mo na lang kay Direk ka. Kung okay lang sa kanya. Sigurado ba siya na ako? Kasi, hindi. Kasi talagang kung tutuusin, marami pa talagang mas pwede para di sa role na to. Kaya, thank you very much ulit, Direk Mark, Wonderlust Film Production. Asahan niyo po, gagawin ko po lang ang the best. At mabuhay mo muli ang pelikula Pilipino. Thank you po sa lahat. One more question po from this side again. Everyone po, Miss Mars from Astig, that PH. Marami po familiar faces in the cast. Thank you. This is for Direk Mark and kay Cedric. Direk Mark, bakit po tinawag niyo na everyone must clap yung film? And kay Cedric, do you have more than enough time to prepare for this challenging role? And I think Direk, when you were presenting to us the storyline, naisip ko si Jack Nicholson, River Phoenix, Joker, and si Heath Ledger. So did you also have them in mind nung ginagawa niyo yung andun? Very deep character. Actually, yes. Where's the mic? Yes, actually, pumasok sa isip ko yung mga ganong characters. Pero sabi ko, ayoko maging rip-off yung character ni Andoy ng mga ganong existing na character. So that's why gusto ko i-anchor siya sa local Filipino na clown na wala tayong gagayahin na like yung nuances nila, mga ganyan. So basically, mag-anchor pa rin tayo dun sa magiging grounded pa rin tayo as Filipino dun sa character na gagawin natin for Andoy. Tapos to answer the question, yung everyone must clap. So basically si Andoy kasi gusto niya na validation. So, pag hindi niya nakukuha yun, pipilitin ka niya. That's why everyone must clap. So, pag di mo ginawa, alam mo na kung ano gagawin. So, ayun. Ano po, when it comes to preparation time, I think, more than a month na feeling ko since nabasa ko yung script. And since then, nandun na yung syempre, ako sa I love watching films whenever I'm free.
together with my wife, tapos si Kate, tayo kami nag-discuss about it. So, when it comes to preparation time, I don't have ample time, but I think since nabasa ko yung script over a month ago na, parang somehow every day, nandun na siya sa isip ko eh. And also, I think I just really have to tap my inner demon somehow. Na when it comes to, hindi lang siya sa pagsarili, yung galit din na kung ano yung nangyayari sa paligid natin, you can tap to that. There's a production that's always happening in our country. At the same time, kasi nga, yung nabanggit nga kanina ni Direct Mark, yung 7 deadly sins. So parang, tayo in each of us, kasi parang meron tayo somehow na ganun sa inner side natin. So when it comes to preparation time, kailangan ko lang din talaga to research about it, the IED thing, and also, to get, never naman na magiging prepared. I think yung 50% nun ay pag nandun na kaming lahat. Yung collaborative energy na namin ng buong cast and prod, doon na yun, doon na siya mabubuo. Kaya never siyang magiging prepared 100% bago ka pumunta sa isang production. Yeah. Thank you po. Do you have questions? Yes. Is it working? Fine, sir. Hi, good afternoon. My question goes to Direk first. Sabi mo kasi matagal yung binuo to. How long did it take you to finally complete the film? Or finally you decided to film the material? Here. Okay, so yung script talaga, actually, hindi pa siya script, concept pa lang siya. Concept pa lang siya. Nakatago na siya sa documents namin, siguro mga 2 years ago na. And then, nung last year, sabi namin, magpelikula na tayo, kuha tayo dun sa mga concepts natin. So, makakaasa kayo na sobrang dami talaga namin storyline na nakapila. So, ito yung kinuha namin. Sabi namin, gawin natin to next year. So, actually, nag-start na yung pre-production namin, January pa lang. So, nagsulat na kami ng script noon, revisions. And then, ang pinakamatagal na part nung pre-production namin is looking for actors. So, marami talagang dumaan sa aming artista. Actually, ang daming nagustuhan yung script, pero hindi sila fit dun sa role. Like, parang, pwede bang dito na lang ako? Kasi gusto nila makasama kahit isa sa mga characters. Pero yun, thankfully, ngayon, na-manifest na namin na ito na, nagka-come to life na siya. And sobrang happy ako sa nabuo kong cast. Kasi pag tinignan mo sila as a whole, ito yung typical na mga grupo ng friends na magsasama-sama. Tapos, syempre, may isang stranger na papasok. Stranger ba talaga siya? Or, so yun, matagal yung preparation namin in a sense na medyo perfectionist kasi yung team namin na nakakainis. So kaya ang tagal pa rin bago namin ito ma-push. Pero yun, siguro mga year din, mga 1 or 2 years namin siya prepare para mag-top up kami dito sa araw na ito. For Cedric, how do you debrief or you detach from your character when you're, especially now that you're portraying this psychologically disturbed character? Yes, debriefing. Actually, until matapos ko yung film, parang hindi ako entirely nakakapag-debrief. Parang ako kasi as an actor, even if I'm not acting, everyday life, it's like a workshop for me. I love observing, I love looking at people. Minsan may wife ko sabihin sa akin, yung death stare ka lagi, no? Tapos yung picture pa lang, parang, may ganun pala ako, hindi ko alam. So, parang every day ko siyang dala, natantil matapos ko siya.
Para may ganun akong trust sa actor. Pero not entirely affecting my everyday life. Definitely not with this project. Delikado dito. Oo. Thank you. Okay. This is for the backstory. As a writer who likes films, and I'm sure this is your debut film as a director, who were the directors, maybe from Hollywood or even here, who inspired you, even when you were a young little boy, that someday soon I'd like to make a film like this guy? Like all of us as artists, meron tayong mga people that inspired us. So I'm sure, if I talk to you now, and you said you're 32 years old, when was that time, if you still recall? Sorry, backstory lang. Alam ko po, tatanda ko. So, ako kasi very delusional akong tao na nakakainis minsan. So, kapag nag-start po yung ano ko sa filmmaking, nung nanonood ako ng Harry Potter. So, Harry Potter talaga is my childhood hero. Kasi, sabi ko, gusto kong gumawa ng ganitong klaseng pelikula na may mga magic, visual effects, etc. Kasi sobrang fascinated ako nun. Kasi ako mismo, visual effects artist din ako noong una. So, may knowledge ako sa mga technical. And then, ang idol ko talaga is si Steven Spielberg and James Cameron. So, doon lagi ako nag-a-anchor. So, ang gusto ko talaga ma-achieve na film is matap yung category ng mga superhero films. For now, yung pagsusulat ko kasi, na tatapat ko sa style ni Bong Joon-ho. So, yung sumulat ng Parasite. So, kasi, siya kasi sumusulat siya ng mga fantasy films, mga fictions, pero at the same time, meron siyang societal na naka-underline. Pero hindi siya yung parang preachy, pero nagiging device lang siya para magkaroon ng narrative yung storyline. And then yung ginawa ko dito sa Andoy, na even na horror siya, may torture scene siya, pero pag tingnan pa natin siya na mas malalim, mapapaisip ka, oo nga, no? Parang hindi ko napansin, ayun pala yung pinaparating ito sa akin. So kung tatanong niyo po ako sino po yung mga idol ko, actually mostly sa Hollywood. James Cameron. James Cameron kasi every time gumagawa siya ng film, laging may innovation sa film industry. And ganyan yung gusto ko mangyari. And then si Steven Spielberg, and then si Bong Joon-ho. Sorry, sa Filipino. Sa Filipino, Gerald Taro. Yes. Yeah. Kasi ang galing niya, kasi musician din siya. So, sobrang natuwa ako nung pag sinasabi niya na yung film is a progression of emotion. Parang music siya. Follow up again for the director. You are the writer and you are the director. In most film productions, they are two independent artists. How will you be able to censor yourself when the film is evolving, when you have two brains amongst your own oneself? Kasi it's going to be a very, very tough challenge. All of us are here today from the creative process, and then you eventually make the film and show it to us next year. So we will all recall everything that you will say here today, right? And when the critics start to write about their thoughts on how your film was evolved or how it metamorphosed, madaming points usually nag-zero in on the narrative or in the directorial treatment. But since you're one and the same person, I wish you good luck, and please make sure that you're able to cross that thin line
because I read you as an advertising person myself, how storyboards are created. So I'm now expressing my good luck. Let's all wish for the best for this film. Hello po, good afternoon. For sure marami na excited kasi maraming mga genre na ganito yung gusto ng mga kabataan. Pero direct parang dun sa presentation nyo kanina, it's like that masyadong magiging brutal yung mga scenes. Ano yung target market ninyo dito? Especially those mga kabataan, they want to watch yung mga ganitong klaseng genre. Ano yung target yung rating ng MTRCB? Kasi medyo madugo. Gaano kadugo yung mga eksena? PG-13. So, ang target na rated R16, doon siya pa talaga. Pwede kami gawa ng version pambata. So, ayan, doon siya papasok. Kasi sobrang visual ng movie. And ayoko siyang i-compromise for the sake na merong hindi kaming masasako. Kumbaga, di talaga namin mabibigay lahat ng gusto ng masa. So may tatargetin ka lang talaga. Pero kami kasi sa Wanderlust, the way kami magsulat ng story, we will always think of two markets. So, minamake sure namin na yung film namin is magigets ng masa, pero at the same time, kinikater din niya yung mga critical thinkers. So, for example ako, napanood ko ito, nagets ko ito, nagandaan ako. Pero itong katabi ko, marami siyang tanong. Kasi may mas malalim pa dun sa napanood niya. And ayun yung para sa akin, magandang storytelling na hindi mo kailangan, pwede mo kasi i-cater both, pero isusulat mo lang siya ng maayos nang hindi sila nagtatalo. So, ayun po. Nasagot ko ba ito? Yung kay Cedric sa kay Jenica, saan kayo excited at saan kayo natatakot na gawin tong pelikulang ito? Kasi parang, for Jenica, sabi mo nga takot ka sa horror pero ginawa mo. Kay Cedric, alam naman natin na magaling kang actor, pero saan ka mas na-challenge gawin tong Andoy na movie? I think mas yung fear ayoko siyang mag-borrow agad sa isip ko. Mas yung challenge. I think yung mas challenge sa akin ay to really dig deeper dun sa personality ni Andoy. Especially yung mental condition niya. Na wala akong ganung mental condition na bilang sa atin outburst. But somehow I can relate to that. I think yung challenge lang ay talaga yung how to tap my inner demons, and there's nothing wrong with that. Siguro lang ang mahalaga lang din dito ay safety ng lahat and hanggang saan yung pwede mong gawin for this project pero not really harming everyone. So I think yun. Because sometimes may mga actors kasi na may pwedeng may tendency na parang pwede nilang reason out na, I did it for the art. Let's do it for the art. And hindi na tayo ngayon gano'n. Let's do it for the art and safety of everyone as well. So, yeah. Ako naman po, yes, takot talaga ako. Pero, excited din ako. Napansin ko simula nung nag-start tayo, ilang beses ko narinig yung debut film to ng Wanderlust, ganyan. Tapos sirabi rin ni Direct Mark na testing talaga siya in sa music video. And alam ko yung mga bagay na yun kasi syempre inalam ko din. Pero hindi siya naging rason sa akin para hindi tanggapin yung proyekto. Nasabi ko naman yung concern ko kay Ate Beth regarding it. Kasi sa totoo lang, parang sa pag-aartista lang po, sobrang daming magaling, di lang nabibigyan ng pagkakataon. Naniniwala ako na ganun din ang Wanderlust. Marami silang kayang ibuga. Kailangan lang talaga ng budget. At dahil nandito na yung budget,
wala nang makakapigil sa kanila. Mas excited lang po ako kasi nung nabasa ko po yung script, alam ko, nakita ko yung drive, nakita ko yung heart, nakita ko yung passion nung sunod nito po. Paano ba dapat ito? I don't know. So, looking forward ako na matapos ito at masabi sa magiging pamilya ko sa Wanderlust na salamat, iwan niyo ako, nagawa natin. Yan lang po. Thank you po. Hi, my question is for Derek Mark, which is, so when writing this, ano po yung moment, or like when you're writing, and obviously it's a horror film, but like, what are the moments while writing that make you go, hey, I think ito yung scary na siya. Like when do you decide na scary na siya, or when you need to push the scene further? So, ayun, nung nagsusulat ako, actually, yung idea pa lang ng concept ni Andoy na clown na na-invite sa party ng group of friends na halos kaedad, actually scary ngayon. And nung nagsusulat ako, ang ginawa ko, kasi ayoko siya maging pure shock factor lang, na may torture, ganyan. Make sure ko na yung half of the film will be scary enough habang wala pa si Andoy. Kasi yung half of the film will be like a pressure cooker. Na once na dumating si Andoy, sobrang satisfying ng mga masasaksihan ng audience. Once na mag-start si Andoy, i-step up yung performance niya. So sa tanong mo kung saan yung nasabi kong nakakatakot na ito, kung sinabi ko kasi, spoiler alert na siya. Ayun, actually buong film mag-enjoy kayo kasi ano siya, wala tayong fillers, lahat sila may purpose. It's either nagpa-plan tayo ng scenes, or meron tayong i-introduce na panibagong setup na image. And thank you so much po for your question. Siguro for the last part na lang, message na lang direct to everyone. Tapos if anyone from the cast would like to give a message then to everyone to wrap this. Ayan. So una, syempre, salamat sa team ko sa Wanderlust, Lord. Salamat po for supporting this vision na makarating tayo dito sa story ko na to. Yung mga characters natin nag-come to life na. Salamat sa mga media and press po na sumusuporta dito sa aming project. First feature film namin to, pero saan nyo, 100 of films pa yung lalabas namin after nito. Kasi marami na makaling pera after nito. Manifesting, ayan. So, salamat mga actors na pumayag sa project na to. Sobrang excited kami kasi etong film na to, although na malaki talaga yung yung storytelling niya, sobrang lalaki pa ng mga susunod na gagawin naming project. And this is just the beginning. Ayan, salamat ulit. Thank you everyone. When's the play date? When po? When's the play date? When? Play date? First quarter ko ng 2026. Yes pa. Sobrang excited kami ilabas na. And don't worry kung parang maikli lang yung post-production. Our team are specialized sa post-production. And yung sinulat namin yung script, binase talaga namin siya sa skills namin. We made sure na kaya namin panindigan yung mga nasulat doon. So, ayun, I'm confident with this film. I'm confident na lalabas kami.